Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat mula po sa programang ito ng ating Sabbath School Lesson. Kami po ay nagagalak na muli kami po inyong sinamahan at sa pag-aaral na ito na ating gagawin, kami po ay naniniwala ang pagpapala ng Panginoon mananagana po sa ating mga buhay. Sa ating po talakayang ito ay muli natin makakasama si Pastor Remuel Tornalejo. Welcome po, Pastor. Maraming salamat, Pastor Ben. Magandang araw din sa iyo. Purihin ang Panginoon sa pagkakataon na ibinigay niya sa atin na tayo ay makapagpatuloy sa paglingkod sa ating mga kapatiran at sa lahat din nating tagapagsubaybay sa ating programa dito sa Hope Channel Philippines. Magandang araw din sa iyong lahat. Sa ating pong nakaraang linggo na talakayan ay ating pong pinag-aralan ang sinulat ni Propeta Hagay na pinamagatang unahin ang dapat unahin. At ito po ay napakagandang paksa. Pero tayo dadako po sa ating ika-11 leksyon na ating pong mapag-aaralan ang sinulat ni Propeta Zacarias at ito'y pinamagatang mga pangitain ng pag-asa. Ako pinaniniwala sa pamamagitan natin talakayang ito, tayo lalong mapupuno ng pagkabutihan at pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Sa leksyong ito ay ating di maunawa ng kahalagahan ng sinulat ni Zacarias na muli makikita natin ang kanyang pangalan na nakaugnay sa kanyang mensahe na dala-dala. Alam nyo, ako'y naniniwala po na talagang ang mga pinili ng Panginoon na propeta mula pa sa kanilang pagkabata ay talagang inihanda na sila sa mga misyong ito. At hindi mapag-aaralan na nakakaaliw ng mga salita ng buhay sa ating leksyong ito. At muli sa ating bawat leksyong tinatalakay ay makita natin ang paanyaya ng Diyos na hanapin natin ang ating Panginoon. Bago tayo tuluyang magpatuloy sa pag-aaral ng ating leksyon, ay tayo muna po ay dumako sa ating pananalangin. Pastor? Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin na kami ay makapagpatuloy sa aming pag-aaral. Bigyan mo po kami ng sapat na karunungan upang aming maisabuhay ang aming mapag-aralan sa aming leksyon na ito. At amin din dinadalangin na sana po ikaw ang magbasbas sa lahat ng mga televiewers na sumusubaybay sa programa dito sa Hope Channel. Purihin ang iyong pangalan at ito ay amin ay hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong susing talata sa ating leksyong ito ay makikita natin sa aklat ng Zacarias. So magandang ating puntahan ng ating talata. Zacarias Kapitulo 3, talatang 10, ganitong wika. Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tatawagin ng bawat isa sa inyo ang kaniyang kapwa sa lilim ng puno ng ubas at sa lilim ng puno ng igos. Pagpalain nawa ng Panginoon ang salita niya sa ating mga puso. Pastor, bago tayo natin tunghaya ng mensahe ng Panginoon, ang sumulat nito ay si Propeta Zacarias. Pwede bang maipaliwanag sa ating mga televiewers ang kahulugan ng Zacarias para magkaroon tayo ng idea kagad kung ano ang mensahe ng Panginoon sa bayang Israel? Mga kaibigan, mga kapatid, ang pangalan na Zacarias ay nangangahulugan, the Lord remembers. Sa ibang salita, ang Panginoon ay talagang may pagtingin sa kaniyang bayan at hindi niya makalimutan itong kaniyang mga bayan. So, ibig sabihin sa pagdating ng Propeta Zacarias, ay merong kagad mensahe ang Panginoon. Totoo yan, Pastor na Ben. Hindi niya nalilimutan na ang Panginoon, naalala niya ang bansang Israel. Totoo. Now, para siguro lalong maging maliwanag yung ating leksyon, ano ba ang pag-iisip ng mga taong ito na nagbalik mula sa pagkabihag na naroon sa Jerusalem? Pastor Ben, itong kasaysayan o mensahe ni Zacarias ay sinulat niya mga 20 taon na sila nakabalik doon mula sa pagkabihag sa Babylonia. At sa pag-iisip ng mga tao doon sa Jerusalem, may pagkabalisa. Ang mga katanungan na dumating sa kanila na safe ba sila doon, panatag ba sila, ligtas ba sila doon sa Jerusalem, hindi na ba babalik yung mga kanilang kaaway at lulusubin sila muli, pinatawad na ba sila ng Panginoon. Itong mga katanungan ng mga tao sa Jerusalem at si Zacarias naman ay nagbigay ng promise na ang Panginoon ay naka-remember sa kanila. Nakaalala. Ibig sabihin ang kalagayan ng mga Israelita ay maligalig sila. Wala pa yung kapayapaan. Ating napag-aralan ng una na excited na silang makabalik mula sa pagkaalipin, mula sa pagkabihag sa Babylonia
pabalik sa Jerusalem. Totoo po yan. Pero nabanggit mo, 20 taon na, hindi pa nakaka-adjust. Hindi nila malaman kung sila ba talaga ay nasa Panginoon pa o tutulungan ba talaga sila ng Panginoon? Kasi alam natin, wasak pa rin ang kanilang kapaligiran. Totoo yan. Ang security hindi ganun katiyak. At alam natin na napapalibutan sila ng mga kalaban, ng mga kaaway. At sa bandang iyon, hindi magkalayo yung pagmensahe ni Hagay at ni Zacarias. Kasi sa panahon na yon, hindi pa talaga tapos yung itinatayo nilang templo. So sa kanilang isipan, sa kanilang mga masasabi natin, hindi pa panatag ang kanilang kalooban na sila'y matatag na isang bansa sa panahon na yon. Maging ang templo ay nasimbolo ng kanilang naroon sa kalagitnaan ng Diyos ay hindi pa rin tapos. Yeah. So maunawaan natin mga kapatid na ang kalagayan nila noon magulo, maligalig. At nasa kanilang mga katanungan, ano kaya? Alam ba ito ng Diyos? Sumasa atin ba ang Diyos? So ang pagdating ng propeta Zacarias ay nagpapaalala kagad, nagbibigay kagad ng pag-asa na ang Panginoon ay naalala ang kanilang kalagayan. Totoo yan. At may idadagdag ako, Pastor Ben, sa pangitain ni Zacarias, nakita niya yung anghel na nag-intercede, na nagsabi na ang Panginoon talaga, yung katanungan niya sa Panginoon ng anghel, how long, hanggang kailan na ito ang magpatuloy, na tulungan mo, na hindi mo matulungan ng Israel na makita nila talaga na ikaw ay nasa kanila. Okay. So dito sa ating sa pagdating ng propetang Zacarias, ano ba ang pabalita o paanyaya o mensahe ng Diyos o ng ating Panginoon sa kanila doon sa Jerusalem? May talata tayo dyan, Pastor Ben. Pakibasa sa Zacarias sa Kapitulo 2, talata 10. Kung ano ang versikulo 1 pala, kung ano ang sinasabi ng Panginoon na panawagan sa kanyang bayan, sa Jerusalem, na gawin ng kanyang katauhan upang magiging matatag ang kanilang bayan. Sa aklat ng Zacarias, Kapitulo 1, talata 3. Talatang 3. 1:3. Kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, manumbalik kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ating nabasa ang panawagan ng Panginoon. It's very clear, Pastor Ben, mga kaibigan, ng Panginoon ay patuloy na nanawagan sa kanyang bayan. Mula sa ating pag-aral, sa pasimula pa na ating leksyon ngayong trimestre, ang tema ay palaging dyan ang panawagan ng Panginoon sa kanyang bayan na bumalik sa Kanya upang maging matatag, hindi lamang sa kanilang pananampalataya, kundi sa kanilang pamumuhay rin. Pastor, alam natin na ang Panginoon na nagpabalik sa kanila mula sa pagkabihag sa Babylonia patungo sa Jerusalem. At alam ng mga taong ito na sila ay bayan ng Diyos. Pero bakit paulit-ulit ang panawagan ng Panginoon na magbalik sa Kanya? Magandang punto yan yung ipinahayag mo, Pastor Ben. Ang totoo na hindi lamang yung mga taga-Jerusalem, ganyan din ang ating mga kasaysayan. Palagi tayong makalimot sa Panginoon. And so palagi ang Panginoon na tumatawag, mga kapatid, mga kaibigan, na bumalik tayo sa Kanya kasi wala tayong magagawa, hindi tayo ligtas, hindi tayo panatag kung wala ang Panginoon. Makikita natin ang walang tinag ng pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon sa Kanyang bayan sa patuloy niyang panawagan na tayo ay bumalik sa Kanya. Sa madaling sabi, Pastor, ay parang tayo rin, na alam na natin tayo ay anak ng Diyos. Oo. Alam na natin tayo Kanya ng mga lingkod. Pero kung minsan ay nakakalimot din tayo at sa daming marahil na mga iniisip at mga gawain sa sanlibutan ay nakakalimutan natin yung mga pangunahin. Kaya nandoon palagi ang paalala na tayo ay bumalik sa Diyos. Unahin natin siya. Pahalagahan natin siya at kilalanan natin siya ang pangunahin sa ating buhay. Amen. Kahapon ay meron akong isang counseling, pinayuhan ko ang isang ikakasal at ang aking ipinayo sa kanila ay huwag nilang gawing sentro ng kanilang buhay ang isa't isa. Kundi hayaan nilang uminog ang kanilang buhay sa Panginoon. Kasi kung ang Panginoon ang sentro ng kanilang mga buhay, ay isa ang kapatutunguhan nito. Sila'y lalo magiging malapit sa isa't isa. Huwag din nila kung hayaan na pagdating ng araw ay yung anak nila ang sentro ng kanilang buhay. Na doon umiinog ang kanilang buhay. Kasi pag nagka-problema, ay di mahirap. Ni trabaho nila, ni hanap buhay, huwag gawing sentro ng kanilang buhay.
Kasi kung doon umiinog ang kanilang buhay sa kanilang trabaho, ay ito yung malaking hamon sa ating kapanahon ngayon. Na sa laki ng ating mga pangangailangan, ay yung iba ay nagdo-double job pa. Sa dami ng trabaho, ay nakakalimutan na yung mga dapat gawin. Kagaya halimbawa ng family worship. Kagaya halimbawa ng pansambahayang pananalangin nila. Yung pagsamba ay nakakalimutan. O kaya ay pupunta rin sa church, pero pagod na pagod. Dahil sa 6 na araw na trabaho, ay hindi na rin nagiging kaluguran yon. Palagay ko ay tatanggap din sila ng mensahe sa Panginoon, bumalik kayo sa akin. Sa madaling salita, Pastor Ben, unahin natin ang mas mahalaga sa atin, ang Panginoon. Bakit dapat magalak ang bayan ng Diyos sa Jerusalem? Dahil sa pagdating nito si Propeta Zacarias. Sa Zacarias 2, talata 10, ang dahilan bakit magalak ang bayan ng Diyos. Okay, ganito ang wika sa Kapitulo 2, talatang 10. Ikaw ay umawit at magalak, o anak na babae ng Siyon, sapagat narito, ako'y naparirito at ako'y tatahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Yan, sa pagkabalisan ng mga tao sa Jerusalem, pinakita ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Zacarias na dapat magalak sila. Sa isang dahilan, Pastor Ben, mga kaibigan, mga kapatid, sa isang dahilan na tayo ay dapat maging magalak sapagkat mayroon pangako ang Panginoon na siya ay tatahan sa gitna natin. Yan ang isang malaking kasagutan sa ating pagkabalisa sa ating buhay. Kung ang Panginoon ay tatahan sa ating gitna, tayo ay may pagkapanatag at tayo ay may kasiguruhan na tayo ay ligtas sa anumang mga bagay. Ibig sabihin sa kalagayan nilang yon na sila'y maligalig, ang kanilang kaisipan ay napapalayo sa Diyos, ay ang good news dito ay huwag niyong kakalimutan, ang Diyos ay mananahan sa inyong kalagitnaan. Tama yan, Pastor Ben. At yun ay may malaking impact sa atin. Kasi kung alam natin ang Diyos ay kasama natin, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat na pangambahan. Ni sakit man yan, ang sabi nga ni kamatayan, wala tayong dapat ikatakot sapagkat kung ang Panginoon ay sumasa atin, sino magiging laban sa atin? At maliban doon ay alam natin ang binabanggit din dito ni Propeta Zacarias ay ito'y may kinalaman doon sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Totoo yan, Pastor Ben. At kung bigyan natin pansin sa ating practical na pamumuhay ngayon, kahit saan, parang wala na tayong kaligtasan, wala na tayong security. Kahit saan tayo magpunta, parang makikita natin ang pagkabalisa sa sanlibutan, kahit sa ating sarili, para tayong may takot. Subalit, sabi dito na kung alam natin ang Panginoon ay manirahan sa gitna natin, tayo ay may kasiguruhan na tayo ay ligtas. So ito'y masasabi natin isa ring messianic prophecy na may kinalaman sa hindi lamang yung unang pagdating ng ating Panginoon Hesus, kundi yung may kinalaman na rin sa kanyang ikalawang pagbabalik. Yan, totoo yan. Tama yung binanggit mo na yung context ng Zacarias, ang kaniyang pangako ay manirahan doon sa kanilang gitna, sa mga tao sa Jerusalem. But as what you have said, na hindi lang yan yung ultimate fulfillment. Sinabi mo na mayroon messianic prophecy ng eschatological na fulfillment, yung masasabi natin na ito talaga ay ma-fulfill sa kahuli-huliang panahon sa second coming. Okay. Dito sa ating leksyon ay may pinakita kay Propeta Zacarias na isang pangitain na may kinalaman sa bagong Jerusalem. Pwede mo bang ipaliwanag ang pangitain ito? Bago natin sagutin, mas maganda po, Pastor, na basahin natin ang Zechariah chapter 2, verses 11 to 13. Okay, 11 to 13, ganito ang wika. At maraming bansa ay magtitisan sa Panginoon sa araw na iyon, at magiging aking bayan. At ako'y tatahan sa gitna mo, at iyong malalaman na ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa akin sa iyo. At mamanahin ng Panginoon ng Huda na pinakabahagi niya sa banal na lupain at pipiliin pa ang Jerusalem. Tumahimik ang lahat na tao sa harap ng Panginoon sapagat siya'y gumising na sa kanyang banal na tahanan. Maliwanag po, Pastor Ben, na ating nabasa dyan na sa pangitain ni Zacarias, nakita niya yung lahat na bansa ay magkaisa at ang Panginoon ay manirahan sa kanilang gitna.
At may idadagdag tayo dyan, Pastor Ben. Pakibasa sa Zechariah chapter 3 verse 10. Sa aklat ng Zacarias, Kapitulo 3, talatang 10, ganito ang wika. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tatawagin ng bawat isa sa inyo ang kaniyang kapwa sa lilim ng puno ng ubas at sa lilim ng puno ng igos. Isang larawan ng mabuting pakikitungo ng mga anak ng Diyos, ng bayan ng Jerusalem sa iba't ibang tao na sila ay mamuhay na mapayapa at magkaisa na ang Panginoon ay ang kanilang Diyos. Sa malinsabi ay makikita natin na kapag naganap yon ay parang lahat ay panatag, payapa, sila ay masayang nagsasama-sama, wala tayong makikitang bahid ng pagtatalo o paglalaban-laban. May Tama ganap yan. na kapayapaan. Hindi lang na ang pangako ibinigay ng Panginoon sa bayan ng Jerusalem, kundi ang pangako ay sa lahat ng tao sa mundo na magkaisa. Sila ay mamuhay na mapayapa, sila ay mamuhay na matagumpay, na tumatawag sa Panginoon at ang Panginoon ay manirahan sa kanilang gitna. Okay, maraming salamat. Dito sa ating leksyon ay meron pang isang pangitain na ibinigay kay Zacarias. Na yung pangitain tungkol kay Josue at kay Satanas. Pwede mo bang maipaliwanag sa atin to ang kahulugan nito ng pangitain yon? Makikita natin sa Zechariah chapter 3 verses 1 to 7 ang kasaysayan sa pangitain na nakita ni Zechariah. Upang ating mabigyan ng sapat na paliwanag, mas mabuti po, Pastor, na ating basahin ng mga talatang ito. Sa Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 7, ganito ang wika. At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang maging kaniyang kaaway. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka ng Panginoon, o Satanas. Oo, ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di ba ito isang dupong na naagaw sa apoy? Si Josue nga ay nabibihisa ng maruming kasuotan at nakatayo sa harap ng anghel. At siya'y sumagot at nagsalita sa mga yaon na nakatayo sa harap niya, na nagsabi, hubarin ninyo ang mga maruming suot sa kaniya. At sa kaniya'y kaniyang sinabi, narito, aking pinaram ang iyong kasamaan at aking susuotan ka ng mainam na kasuotan. At aking sinabi, susuotan siya nila ng isang magandang mitra sa kanyang ulo. Sa gayoy, sinuotan siya ng magandang mitra sa kanyang ulo at sinuotan siya ng mga kasuotan. At ang anghel ng Panginoon ay nakatayo sa siping. At ang anghel ng Panginoon ay tumutol kay Josue na nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan at kung iyong iingatan ng aking bilis, iyo nga ring hahatulan ng aking bayan at iyo ring iingatan ng aking mga kalooban at iyo ring iingatan ng aking mga looban at bibigyan kita ng kalalagyan sa gitna ng mga ito na kaharap. Kung ating i-summarize ang ating nabasa sa mga talata, si Satanas ay kumukundina sa kay Josue. Si Josue naman, mga kaibigan, mga kapatid, ito ay isang saserdote na nagre-representa sa bayan ng Jerusalem. Na ang pagkundina ni Satanas sa kay Josue, isang pagkukundina sa buong bayan ng Diyos. At sa paglarawan dito sa nakita natin, nabasa natin sa pangitain ni Zacarias na si Josue ay may damit na marumi. Ang ibig sabihin na si Satanas ay kumukundina sa kay Josue at sa buong sambayanan ng Jerusalem na sila ay makasalanan. Si Satanas, yun ang kanyang gawain, ang palaging mag-akusa. At hanggang sa ngayon, yun ang kanyang gawain, na palaging akusahan ang bayan ng Diyos. Totoo yan, Pastor Ben. At si Josue sa kanyang sarili, hindi makasagot sa pagkatotoo na siya ay makasalanan, ang buong bayan ng Jerusalem ay makasalanan, at sa kanilang kalagayan wala silang magawa na parang makasagot sa mga pagkundina ni Satanas. Hindi niya kayang idepensa ang kanyang sarili, Totoo sapagkat totoo naman talaga. At siya tumatayo sa harapan ng Panginoon na talaga nasa kanyang maruming kasuotan. Marahil ito'y magandang maunawaan din nating mabuti na si Josue ay sumasagisag sa atin na tayo man lahat ay makasalanan at sa ating mga sarili, hindi natin kayang ipagtanggol ang ating sarili laban sa magaling na accuser na ito si Satanas.
Pero hindi walang pag-asa. At ang magandang sa kasaysayan, sa ating nabasa sa mga talata, Pastor Ben, na hindi hinayaan ng Panginoong Diyos na si Satanas ay magkundina sa kay Josue at sa kanyang bayan. Anong ginawa? Nabasa natin sa mga talata na pinalitan ng yung damit ni Josue na malinis na damit. Yung righteousness ng Panginoong Diyos ay yun ang ipinalit sa damit ni Josue na marumi at naging malinis. Hindi sa kagagawa ni Josue, kundi sa kagawa ng Panginoon na siya ay naging malinis. No? Natamo ni Josue yung righteousness, hindi sa kanyang pamamagitan na pagsikap, kundi sa pagbigay sa kanya ng Panginoon. Sa madaling sabi, hindi sa sariling gawa. Totoo yan. Hindi sa sarili niyang sikap. Hindi sa pamamagitan ng kanyang pamamarang, ang kanyang sarili, kanyang malinisan. Kundi ang Panginoon na siyang gumawa para sa kanya. Totoo yan. Na hinubaran siya ng kanyang karumihan at binihisan siya ng magandang kasuotan. At yung kasuotan yan, mga minamahal natin mga kaibigan, ay hindi ito literal na kasuotan, kundi ito yung katuwiran ng ating Panginoon Jesus na ating ibinibihis. Na bagamat tayo mga makasalanan, subalit kapag ibinihis sa atin ang katuwiran ni Kristo, tinitingnan tayo ng Diyos Ama na nasa kalangitan na wari bagang walang kasalanan, sapagkat ang nakikita sa atin hindi yung ating karumihan, kundi yung magandang kasuotan ng ating Panginoong Hesus. Tama po yan. Kaya nakakatayo tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos, hindi sa ating sariling kabanalan dahil wala nga tayo. Pero dahilan ito sa katuwiran ni Kristo na ating ibinibihis. Amen. So dito sa ating pag-aaral ay, bakit may tuturing na ang Kapitulo 3 ng Zacarias ay isang kahayagan ng kagilagilas na katotohanan tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? Nakita naman natin at nabasa naman natin, Pastor Ben, mga kaibigan, na sa kalagayan ni Josue, wala siyang magawa sa kanyang sarili. Ito ay nilarawan sa kanyang kasuotan na marumi. Subalit sa pagpalit ng Panginoon ng kanyang kasuotan, ang katuwiran ng Panginoon ay nagbigay ng status sa kay Josue na siya ay katanggap-tanggap sa Diyos Ama. Sa ating kasaysayan ngayon, sa ating experience, yan din ang ating masasabi na kung sa ating sarili, wala tayong dapat ipagmalaki. Wala tayong masasabi na tayo ay magaling, tayo ay mabuti, tayo ay makatuwiran. Subalit ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng masabi natin na status na tayo ay pinatawad ng Panginoon sapagkat tayo ay binihisan ng Panginoon ng kanyang katuwiran. So napakaganda na hindi sa sariling sikap at maliwanag ito sa Bagong Tipan na tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Hindi sa sariling galing o husay o kakayahan. Wala tayong magagawa sa ating mga sarili, kundi ang lahat ay ginawa ng Diyos para sa atin. Yan. At makikita din natin dito, Pastor Ben, mga kaibigan, ang katangian ng Panginoon na siya ay handang-handa magpatawad. At sa isang bahagi naman, makikita natin dito na si Satanas, yung kanyang mga akusasyon, ay hindi tatalab sa mga anak ng Diyos. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay pinatawad sa pamagitan ng pag-alay ng Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay. And so, ang accusation ni Satanas ay hindi tatalab sa mga anak ng Diyos na tumanggap sa alay ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Ako ay meron isang magandang karanasan. Palibasa ito ngay akin na nabasa at naunawaan. Meron sumundo sa akin at sinabi sa akin merong inaalihan ng demonyo. Siya nagwawala at may 4 na taong humawak sa kanya. Yung 4 na taong yun ay kanyang inihagis na lahat. Kaya natatakot yung mga tao, kaya nagpahanap ng isang mananampalataya at ako nga'y pinuntahan. At nung maunawaan ko ang kalagayan, ang aking kagad ginawa, ako'y lumuhod at nanalangin. Kinilala ko sa aking sarili, ako'y makasalanan. Ang kakaharapin ko, hindi tao, kundi kapangyarihan. At sino ako para harapin siya? Wala akong kakayahan. Kapag nagturo na siya ng kanyang daliri sa akin, ang sasabihin niya ay ang aking mga kasalanan, totoo yun. Ay paano pa ako makapaglilingkod? Paano pa ako makakatayo? So ang aking ginawa, ako'y lumapit sa Panginoon. Panginoon, kinikilala ko ako'y makasalanan. Kung ituturo ni Satanas sa akin ang aking kasalanan, ay totoo yun. Pero ito'y aking hinihingi ng patawad sa iyo. At hayaan mong kapag ako'y tumayo roon, hindi na ako ang kanya makita, kundi ikaw na ang suma sa akin. So inihanda ko ang aking sarili, ang aking bahagi, ihanda ang aking sarili. At kapag naroon na sa ganung sitwasyon, ay aking pinapabaya sa Diyos na siya na ang gumawa sa akin. So sa ganung paraan, ay hindi tayo nabubuhay sa ating sariling lakas o galing. O sasabihin natin tayo ay maalam sa doktrina o sa banal na kasulatan. Ang lahat ng yan ay wala kapag kasi Satanas na ang ating kinaharap.
Pero magtatagumpay tayo kung ang Panginoon ay sumasa atin. Amen. At siyempre, inaikumpas din natin ang ating mga kasalanan. Actually, nihanda ko sa sarili ko, pag sinabi niya sa akin na, ito ang kasalanan mo, ay handa na rin ako. At sasabihin ko, totoo yan. At kung sasabihin niya, meron pa, sasabihin ko rin, totoo rin yan. Pero meron pang totoo na hindi niya binabangit. Naihintayin ko rin at sasabihin ko sa kanya, totoo lahat yan. Pero ang lahat ng yan, ipinatawad na sa akin ng Panginoon. Kaya sa pangalan ng Panginoong Hesus, papalayasin na natin siya. May idagdag akong punto na minsan, masasabi natin sa ating sarili na tayo magaling. Sa ibang salita, mataas sa ating pagtingin sa ating sarili na tayo ay naniniwala na tayo ay magaling, mabuti, matuwid. At sa isang dako naman, may mga tao na naniniwala na para walang salang silbi sapagkat kanilang feel na talaga silang makasalanan. Subalit dito, ang mensahe ni Zacarias na nakita natin sa pamagitan ng kasaysayan ni Josue at ni Satanas na ang kaligtasan ng Panginoon hindi nagdidepende kung ano tayo kagaling at hindi tayo kung ano tayo kasama. Kasi kung sa atin lamang ibabase yung ating kaligtasan, hindi tayo maliligtas. Kahit anong galing natin, hindi yan sapat na tayo maligtas. At sa isang dako naman, ibalik ko na kahit anong pagtingin natin, kababa sa ating sarili o masama, hindi din yan yung batayan ng ating kaligtasan, kundi ang katuwiran lamang ng Panginoong Hesukristo. Okay, maraming salamat. Napakaganda talagang tingnan yung larawan na ipinakita kay Zacarias. Yung larawan ni Josue, na siya tumatayo at tumabi sa kanya si Satanas. Wala talaga siyang magawa. Ay sino ba si Zacarias? Ay siya ay isa ng high priest. Isa ng sabi natin kung kabanalan na pag-uusapan, salita ng Diyos sa pag-uusapan, ay siya na yung authority. Pero nakita natin ang kanyang larawan sa harapan ni Satanas. Hindi siya makakibo, hindi siya makagalaw sapagkat alam niya. Alam ni Satanas ang lahat. At dito nakita ngayon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bagamat tayo mga kapatid, mga kaibigan, haharapin ni Satanas, wala tayong dapat ikatakot. May katotohanan ang akusasyon, pero ang importante, tayo lumalapit palagi sa Panginoon, nagpapasakop sa Kanya, kaya napakalaga yung araw-araw na tayo nagpapasakop sa Panginoon. Amen. Araw-araw na humihingi ng patawad, at kung ano man ang ating maging karanasan, kagaya ni Josue, na bigla man tayong tabihan ni Satanas at akusahan, hindi tayo dapat matakot sapagkat alam natin ang Panginoon ay sumasa atin. Amen. Pastor, dito sa ating leksyon pa ay makita natin, samantalang ang templo itinatatag at dumadako na siya sa kanyang pagtatapos. Naroon na kanilang mga paggawa. Anong mensahe na dinadala sa kanila ng Panginoon? Sa panahon na yun, Pastor Ben, mga kaibigan, mga kapatid, parang nawala ng sigla ang mga tao sa Jerusalem. Nawala ng lakas na sa kanilang pagsisikap parang hindi nila kayang gawin. Subalit makikita natin sa Zechariah chapter 4 verse 6 ang promise ng Panginoon sa pamamagitan ni Zechariah na hindi sila pababayaan. Pakibasa nga, Pastor Ben, sa Zechariah chapter 4 verse 6. Okay, sa talatang 6, ganito umika, na magkagayo siya sumagot at nagsalita sa akin, na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Napakagandang assurance na sabi ng Panginoon, ang inyong pagsisikap, okay yon. Pero dapat ninyong intindihin na hindi sa pamamagitan ng lakas, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, matatapos ang gawain sa pagpatayo ng templo. Ang ibig sabihin na dapat sila mag-trust sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ay gagawa ng maraming mga bagay na hindi nila kayang gawin upang ang gawain ng Panginoon ay matapos at maging matagumpay. So, ibig sabihin huwag silang umasa sa sarili nilang lakas. Totoo. Kung minsan ito po mga kaibigan din ang ating kahinaan. Kapag meron tayong gustong ipagawang church, ay iniisip natin, lalapitan si Mayor, may contact tayo, meron tayong kakilala sa abroad, na para bagang maitatayo yan sa sarili nating resources, sa sarili nating lakas, sa sarili nating talento. Pero huwag nating kakalimutan, ito ay sa Panginoon. At ang gusto rin ng Panginoon, maitayo ito sa kanyang lakas, sa kanyang kapangyarihan, na tayo nakikipagtulungan lamang.
So after all, ang credit ay sa Panginoon pa rin uuwi. Totoo yan. Hindi sa atin. At wala tayong pwede ipagmalaki na dahil sa akin, kaya naitayo yan. Yan ang dapat natin alalahanin kanunay na tayo ay manatili ang ating pananampalataya sa Panginoon, hindi sa ating sariling kakayahan. At sa mga sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa ating kabuhayang spiritual, huwag nating kakalimutan, mga minamahal mga kaibigan, tayo'y palagi magtatagumpay. Pero bigyan natin ng pagkilala ang Diyos na ang lahat ay naganap sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ako man ay nagtatagumpay, ang pinakamabuti kong gagawin, kilalanin ng Diyos, siya ang dahilan kung bakit ako nagtatagumpay. Siya nagkaloob sa akin ng biyaya, siya nagkaloob sa akin ng kapangyarihan, siya nagbigay sa akin ng opportunity, siya nagbigay sa akin ng lakas, ng karunungan, kaya nagawa ang mga bagay na ito. So, ang ating gawain mga kapatid ay kilalanin, not by might nor by power, but by my Holy Spirit. Praise the Lord. So, yan po ang ating isang mahalagang gawain. Now, dito sa ating pag-aaral, paano ba inilarawan ang gawain ng Banal na Espiritu? Kung ating basahin ang Zechariah chapter 4, sa una na mga talata, nakita sa pangitain ni Zacharias na may isang kandileryo. Na itong kandileryo may 7 kandila at ang kandileryong ito, sa taas nitong kandileryo may isang tasa na dito nagmula yung langis na nagbibigay ng lakas o ilaw sa mga kandila sa kandileryo. At sa tabi ng tasang ito, may 2 puno ng olibo na nagbibigay din ng langis. Ito ang paglararawan, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Espiritu ng Panginoon ay patuloy na nagdadaloy o magdadaloy, magbigay lakas, magbigay liwanag. Ang ibig sabihin na ang pagsubaybay ng Panginoon, ang pagbigay sigla, ang pagbigay lakas ng Panginoon ay sinisimboluhan sa pangitain na nakita ni Zacharias na patuloy ang pagdaloy ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu sa kanyang bayan, sa kanilang paggawa sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, nandoon ang pagbibigay ng liwanag, pero ang lahat ay doon din sa langis o sa oil na naroon. Na kung wala yung oil, ay di walang liwanag na dadaloy. Totoo yan, Pastor Ben. At alam naman natin, sa Palestine, ang pinagmulan ng langis ay yung olive, yung olibo, puno ng olive. So yan ang simbolo na constant, patuloy ang pagdaloy ng langis doon sa tasa at patungo doon sa kandilaryo na nagbibigay ilaw. Nang itong ilaw ay hindi mawala hanggang kung saan hanggang magpatuloy ang gawain, ang Panginoon ay susuporta sa kanila. So kung titingnan natin ito ng aplikasyon ay, minamahal mga kaibigan, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Yun sabi natin, Panginoon Jesus. Hanggat merong supply ng oil, patuloy tayo magliliwanag. Tama yan. Pero pagka nawala ng oil, edi hindi na, magdidilim na rin tayo. So walang problema sa supply ng oil. Pero ang problema, yung Banal na Espiritu ba ay palaging sumasa atin? O mapagkamisan tayo yung lumalayo sa Banal na Espiritu? Hanggat tayo nakaugnay sa Banal na Espiritu, tayo patuloy na magliliwanag at patuloy tayo makakagawa ng mabuti sa kanyang biyaya at kapangyarihan. Pero pagka tayo nagpasya at tumalikod sa Banal na Espiritu, iniiwanan ng Banal na Espiritu, napipighati natin ng Banal na Espiritu, ay di ang ating kabuhayan din ay nagdidilim mapagkamisan. Pastor, dito sa ating pag-aaral ay may binabanggit pa tungkol sa pag-aayuno. Ano ba ang pag-aayuno na hinahanap ng Panginoon dito sa aklat ng Zacarias? Makita natin ito, Pastor Ben, sa Zacharias chapter 7, verses 4 hanggang sa 14, na ang Panginoon ay tumatawag na hindi lamang pag-aayuno ang kanyang kailangan. Pakibasa nga, Pastor Ben. Okay, sa talatang 4 hanggang 14. Na magkagayo dumating ang salita ng Panginoon ng mga hukbo sa akin na nagsasabi, salitain mo sa lahat ng tao ng lupain at sa mga saserdote na iyong sabihin, nang kayo'y mag-ayuno at tumangis ng 5 at 7 buwan, nitungang 70 taon, kayo bagay nag-ayunong lubos sa akin, para sa akin, at pagka kayo'y nagsisikain at pagka kayo'y nagsisiinom, di baga kayo'y nagsisikain sa ganang inyong sarili at nagsisiinom sa ganang inyong sarili? Di ba ninyo dapat dinggin ang mga salita na isinigaw ng Panginoon sa pamamagitan ng mga unang propeta nang ang Jerusalem ay tinatahanan at nasa kaginawahan at ang mga bayan niyaon
ay nangasa palibot niya, at ang timugan at ang mababang lupain ay tinatahanan. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Zacarias na nagsasabi, ganito ang sinalita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, mangaglapat kayo ng tunay na kahatulan at magpakita ng kaawaan at ng kahabagan ang bawat isa sa kanyang kapatid. At huwag ninyong pigatiin ang babaeng bao, ni ang ulila man, ang mga taga-ibang lupa, ni ang dukhaman. At sino man sa inyo ay huwag mag-isip ng kasamaan sa inyong puso laban sa kanyang kapatid. Ngunit kanilang tinanggihang dinggin at kanilang iniurong ang balikat at nagtakip ng pakinig upang huwag nilang marinig. Oo, kanilang ginawa na parang batong diamante ang kanilang puso upang huwag magsidinig ng kautusan at ng mga salita na ipinasugo ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kanyang espiritu at ng mga unang propeta. Kaya't dumating ang malaking puot na mula sa Panginoon ng mga hukbo. At nangyari na kung paanong siya sumigaw at hindi nila dininig, ay gayon sila sisigaw at hindi ko didinggin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kundi aking pangangalatin sila sa pamamagitan ng ipo-ipo sa gitna ng lahat na bansa na hindi nila nakikilala. Ganito ang nasira ang lupain pagkatapos nila, na anupat walang tao na nagdadaan o nagbabalik, sapagkat kanilang inihandusay na sira ang kaaya-ayang lupain. Sa mga talata natin nabasa, Pastor Ben, mga kaibigan, maraming mga ayuno ang inoobserbahan ng mga anak ng Diyos, mga taga-Israel. Subalit, sabi ng Panginoon, okay yan ang mga pag-aayuno. Subalit, ito ang mas mahalaga. Magpakita tayo ng justice, ng mercy, hindi natin i-oppress yung mga widow, kailangan tayo mamuhay na matuwid. Ang tinatawag dito, Pastor Ben, mga kaibigan, yung religion must be a way of life. Yan ang mas mahalaga, mga kaibigan, mga kapatid. Ethics, yung ano ba ang totoo nating pamumuhay na makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Yan ang panawagan ng Panginoon sa mga taga-Israel, taga-Jerusalem, at sa atin sa ngayong kapanahonan. Nangangahulugan ba ito na hindi na kailangan ng mag-ayuno? Magaling sa ating panahon? Magandang katanungan yan. Ang ibig sabihin na ang Panginoon, hindi nagsabi na baliwalain itong mga pag-aayuno. Ang ibig sabihin na ang mas mahalaga sa mga pag-aayuno ang mamuhay na matuwid at magpakita ng pag-ibig sa bayan ng Diyos. Hindi ibig sabihin na atin na iwasan o hindi na natin i-practice itong mga pag-aayuno. Ang panawagan lang ng Panginoon, unahin natin ang mas mahalaga. Kasi mas mahalaga ang magpakita ng justice, ng mercy, kaysa mga pag-aayuno. So, hindi niya binabaliwala ang pag-aayuno, kundi una muna sa lahat ay ang gusto niya ay gawin natin ang tama. Tama yan, Pastor Ben. At ang pag-aayuno ay kasunod. Okay, dito po sa ating huling sandali ng ating panahon ng pag-aaral ay maaari bang maibuod mo sa ating ng leksyon sa isang linggong ito? Ang ating mensahe sa ating leksyon, mga kaibigan, mga kapatid, na ang pangitain na nakita ni Zacarias tungkol sa bayan ng Jerusalem ay nagbibigay ng pag-asa na ang Panginoon ay bigay sa kasagutan ng ating pagkabalisa. Kung ating ibigay ang ating pananalig doon sa Panginoong Diyos, tayo ay may kasiguruhan na maging matatag ang ating pamumuhay, hindi lamang sa material, kundi sa physical din. At bigyan nating pansin na mas mahalaga kaysa mga religious practices natin o mga rituals, yung pamumuhay na matuwid at magpakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Maraming salamat, Pastor. Amen. Sa ating pong ginawang talakayan ay nakita po natin kung paano ang Diyos ay naalala niya ang kanyang bayan at hinahangad niyang manahan sa kanilang kalagitnaan at napag-aralan din po natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan upang tayo ay makagawa para sa kanyang banal na pangalan. Muli po, minamahal namin mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat na sinamahan po ninyo kami sa pag-aaral na ito. At sa ating pong pagtatapos, muli po tayo dadako sa ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po na kayo palaging tumutunghay sa amin. Nalalaman ninyo ang aming kalagayan at kayo rin ang katugunan sa lahat namin mga problema at suliran sa sanlibutan ito.
Kinikilala rin namin, Panginoon, kami mga makasalanan, na mapagkamisan, Panginoon, ay nakakalimot sa inyo. Subalit nariyan kayo at patuloy na nagpapaalala sa amin na kami inyong tinawag at meron kami mga misyon na gagampanan at ang kami mamuhay ng naayon sa inyong banal na kalooban. Aming dinadalangin, Panginoon, kasama po ng lahat namin mga taga-subaybay at nanonood sa programang ito. Saan man kami naroon, ano man ang aming kalagayan, patungan po kami ngayon ng inyong makapangyarihang kamay. Amen. At kami po, Panginoon, ay pagharian ng inyong banal na Espiritu. At sa kanyang lakas at kapangyarihan, kami po ay makasunod, makaganap ng inyong mga kalooban, at makapagbigay lugod sa inyong dakilang pangalan. Amen. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyong masaganang basbas, sa inyong mga pagpapalang amin na pong tinanggap. Alang-alang po ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga giliw po namin, mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat na muli tayo nagkasama-sama sa pag-aaral nito. Isang tanging pagbati po ang aming pinapaabot sa mga kaibigan po namin nasa Saudi Arabia. Marami po tayo mga kapatiran at ipinabot po sa amin na may mga kaibigan po tayo doon na patuloy din na nanonood dito sa ating programa. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sana po ay patuloy pa kayo makaranas ng kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon. Sa inyo po lahat, maraming salamat. Pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Amen. The broadcasting all started from Antipolo, Rizal. Back then was Channel 45. Hope Channel Philippines Luzon embraced the challenge of the television ministry at North Philippine Union Conference on December 2011. It airs 6 regular wholesome programs, 5 hours every day to bring the families of Luzon closer to the Lord. But it has not been that easy. The beginning of a modern ministry came to life when people with the same passion for God's Word gathered and started planning for the ministry. That time they thought it would be impossible. Ating yung kaisipan na tayo ay maglulunsad ng TV ministry o yung pamamahayag sa television mula sa mas mataas nating panguluhan sa Southern Asia Pacific Division. Sa matuling sabi, kakailanganin ng napakalaking halaga at napakalaking pamamaraan upang ito po ay ating maipagpatuloy. Kaya nang ito'y tanggapin ng tatlong unyon, lalong-lalo na dito sa North Philippines, inisip natin saan tayo maglalagay ng studio? Kaya sa pagluhod sa panalangin, sa pag-aaral ng mga yung available na resources natin, pinagtibay ng Panguluhan ng North Philippine Union Conference na dito sa ikatlong palapag ng headquarters ilagay ang studio. Mababa, masikip, parang hindi papasa na studio, no? Pero sa ganung paraan, naniniwala tayo na mayroong pangunguna ang Panginoon kung kinakailangan mailunsad dito sa lalong madaling panahon. No? So, sa lalong mabilis na kaparaanan, pinasimulan na ang pagre-renovate. Humarap tayo sa problema na kung kinakailangan i-renovate ito, mangangailangan pa tayo ng building permit. No? Pero alam niyo ang Panginoon, siya rin ang maglalagay ng mga kaparaanan sa tamang panahon kung ito'y kalooban niya. But after a series of hard work and sleepless nights, little by little, the Lord performed on His faithfulness and proved everyone that indeed, to Him, nothing is impossible. What is a volunteer? There's a lot of meanings to this word that these people can give.
Volunteerism is all about dedication. It is about your passion. It is about your heart. A volunteer is someone who is willing and has dedication to do God's work, has passion to deliver, and has a heart of service. Alam nyo, kung ang pag-uusapan ay volunteerism, may nauna po sa atin eh. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ay nagkusa na siya ay pumunta dito sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang pagkukusang yon, matugunan ang pangangailangan na malaki ng tao. Malaki ang hamon sa atin at sa maraming pagkakataon, nakikita natin naman yan, naunawaan natin, wala tayong sapat na kakayanan may kinalaman sa pananalapi. Alam natin tayo nagtitiwala na ang Panginoon ay siyang magbibigay sa atin ang ating pangangailangan. Pero sa kapanahonang ito na marahil sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya at hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng sapat na kakayanan sa pananalapi sa gawain ito upang ang gawain ito ay mabilis nating mapalaganap at matapos ang ipinagkaloob sa atin na tungkulin ng ating Panginoon na walang iba kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo. Alam na Diyos kung saan naroon ang inyong puso. Bilang voluntaryo sa Hope Channel Philippines, una, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, ako ay napabilang dito. Kaya, ang mahalaga ho dito bilang kabahagi ng Hope Channel, yung ating pagtatalaga, yung ating dedication. Huwag po tayong mag-atubili na suportahan ang gawain po ng Hope Channel. Napakarami pong pagsubok ang aming naranasan nang kami po yung sumali nito. Naalala ko nga sa ting aming mapag-uusapan ni Edward, kung alalahanin po namin, ipinaranas po ito ng ating Panginoon upang ang ating pong gawain dito sa Hope ay lumago. Yung pagsubok sa buhay natin, palagi at palagi na darating sa ating buhay. Ang hamon ngayon ay nasa sa atin. Kung ang mga hamon na ito ay ating titingnan sa isang positibong aspekto. Sa kabila ng anumang klaseng pagsubok ay nananatiling masaya sapagkat kami pong lahat, kaming mag-asawa, ay masayang nakapaglilingkod sa Kanya. Napakalaking hamon po sa bawat isa sa amin sapagkat marami pong mga maaaring pwede sa aming lugar. Maraming may mga kakayanan, subalit mas pinili po namin na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng maliliit na kaparaanan, maliit na kakayanan. Kayo po ay aming iniimbitahan na patuloy na suportahan ng Hope Channel Philippines. At alam ko po na sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong mga pagkakaloob, ang gawain pong ito ay magtatagumpay at ang Panginoon ay makikita natin sa alapaap ng langit. Kahit na anong challenges na inyong nararanasan, ay huwag natin kalimutan siya na siya lagi ang ating lapitan. Kapag siya lagi ang ating lapitan, alam niyo po, yung ating puso ay lagi ma-experience natin na masaya. Hindi rin namin naiwasan na mag-alala sa mga bagay na kailangan tulad ng pangailangan financial. So hindi naaalis sa amin yung mag-alala. Pero maraming beses na napatunayan namin ang Panginoon talagang the best. He is an on-time God. Ang humawak ng ganito kalaking ministeryo, yung magpatakbo ng TV channel ay hindi madali. Subalit sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng suporta nating lahat, walang imposible sa Diyos. Mabuhay ang Hope Channel Philippines. The Hope Channel production will never be complete without the production set and the talents who dedicatedly gave their time and efforts in producing programs for Hope Channel Philippines Luzon. Everyone had talents that God has entrusted. It may be your choice to use these talents for the finishing of God's work or not. But these people have already made their decision, that is, to serve the Lord. Kaya aking kayong lahat inaanyayahan, mga minamahal, na inyong patuloy na subaybayan ang palatuntunan ito sa Hope Channel sapagkat kami nakakatiyak
Basta sa inyong masugid na pagsubaybay, makikinabang po kayo. Now, guesting here in this program gave us the chance to share that burden. So I could say that it has lifted us spiritually. So it has helped us a lot. Thank you so much for these kind of programs. It was truly a blessing. And during the shoot, naramdaman talaga namin yung kakaibang ambience na pinakita nila sa amin. Wala kang makikita sa kanilang parang nagagalit or what. Talagang mapaparamdam nila sa'yo na sige lang, okay lang yan. And then, hindi ko kasi ito nakita sa iba eh. One virtue that I found and saw in this crew is yung kanilang patience. And dyan sa virtue na yan, dyan mo makikita yung Christianity. Kaya nga mga kapatid, panoorin natin ang mga palabas dito sa Hope Channel Philippines. Kumpletos rekados ito, no? Lalo na ang mga family shows, ang mga spiritual shows. All of this, lahat ito ay makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Alam niyo ho, nung kami naimbitahan dito sa Hope Channel, meron hong kakaibang saya ho akong naramdaman. Kakaiba ho yung pakiramdam pagkasama mo ang buong pamilya mo na maglilingkod sa Panginoon. Maganda hong makita na ang ating buong pamilya ay sama-sama na maglilingkod sa Diyos. Kaya ho mga kaibigan, nais ko hong imbitahan ang bawat isa sa inyo na panoorin ang mga programa na hinanda ng Hope Channel Philippines. Dahil alam ko ho na hindi lang ho ito nagbibigay ng hope sa ating puso, kundi hope na mailigtas ang bawat pamilya natin sa kalungkutan at kasiraan. Hope Channel Philippines, mabuhay ka! The operations of Hope Channel Philippines Luzon will never be complete without the fuel that runs it. A project that encourages the brethren called 20 pesos or more was launched to support the financial need of this media ministry. In the wide scope of Hope Channel Philippines, you will find people who are without question in supporting the ministry, people who made a commitment to follow and push the ministry until the day the Lord comes back. Malaki po aking paniniwala na marami po pong gawain na dapat tapusin, lalo na sa panahon ito. Isa sa mga epektibong pamamaraan ay yung TV ministry. Ako'y sumusuporta talaga ng buong buo kahit kukunti yung aming kinikita. Mayroon kaming inilaan para po masuportahan po itong programang ito. Kasi naniniwala po ako, kahit ako mga ngaral din, mayroon pong mga lugar na hindi namin kayang mapuntahan. At ito'y mapupuntahan po sa TV ministry. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga kapatid, no? Kung saan man kayo ngayon, kung taga saan man kayo, kung ano man ang kalagayan nyo sa buhay. Suportahan po natin ang TV ministry, ang Hope Channel. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. We're very happy to let you know that the church has come up with a scheme where each member of the church could participate in the advancement of God's work through the television ministry. And this is only by way of allowing ourselves in providing finances or little contribution towards this project. The scheme of giving 20 pesos per week, which is when given in 52 months, in 52 weeks in a month, we will come up with a sizable amount to be able to put up our own stations and would connect these stations all over the Philippines. And that becomes a network. Malaki ang ating pangangailangan sa pananalapi upang tustusan ang gawaing ito. Alam ninyo, kung tayo ay magkakaloob 20 piso linggo-linggo sa loob ng isang taon, hindi lamang 1,000 ang ating maiipon. Kung hindi, ito ay mahigit na 10 milyon. Aabutin pa nga ng mga 16 na milyon eh. And so we would request every church member to get involved into this project by envisioning some ways wherein they could be able to help in this kind of project that the church has envisioned.
Kapag itong 20 pesos na ito ay nanggagaling sa ating puso at ito ay ating itinatalaga para sa gawain ng Panginoon, ang ating 20 pesos ay malaki ang magagawa para sa gawain ng Panginoon. Maliit na halaga, subalit maraming kaluluwa ang madadala sa paanan ng ating Panginoon. Maliit na halaga, subalit may liwanag na madadala sa kadiliman ng sanlibutan. Kaya't ako'y naniniwala na kung ito'y ating susuportahan, ang pagdating ng Panginoon ay para na rin nating napapadali. Akin pong sinusuportahan ang gawain ng Hope Channel sapagkat ang gawain na ito maraming kaluluwa na madadala sa paanan ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, akin ko po kayong iniimbitahan na suportahan ang gawain ito ng Hope Channel. Ang pabalitang ito ay mapaabot sa mga tao upang tanggapin din nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Bawat 20 piso na ipagkakaloob mo, dadalhin sa himpapawid sa loob ng bawat tahanan ang isang pag-asa na hindi masusumpungan sa anumang bagay. Kaibigan, sa bawat 20 piso na ibibigay mo, dadalhin natin ang katotohanan sa bawat tahanan. At sa bawat 20 piso, mag-asawa na lalong paigtingin ang pagmamahalan. Sa bawat 20 piso, maililihis natin ang maraming tao sa tiyak na sakit at kamatayan. Sa bawat 20 piso, ihahatid natin ang tunay na pabalita ng pag-asa sa tahanan. Ano pa kaya kung hihigitan natin ito? Tunay na lalong mas marami ang makikinabang sa pabalita na dala natin sa bawat programa dito sa Hope Channel. Kaibigan, dalangin mo na lalo kang bibigyan ng Panginoon sa bawat pagnanais mong makatulong, sa bawat pagnanais mo na makapagbigay, dadagdagan ng Diyos ang iyong maaring ipagkaloob sa Kanya. Mabuhay Hope Channel Philippines! Sharing love, changing lives. Hope Channel Philippines! Ayos yun! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel! From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! Poverty, illiteracy, woman's workload, abuse. For every woman in need, there is comfort and relief. For every woman who needs healing, there's victory. For every woman in the world, there is a call to minister. Reach out, get involved. If we touch a heart, we can tell the world.